Kathratul istighfar, magparami tayo ng paghingi ng kapatawaran kay Allah, mga kapatid. Ang ganitong mga sakuna, kasama ito sa mga sundalo ni Allah, na sa pamamagitan nito ay nangyayari yung kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan nito ay tinatakot tayo ni Allah upang sa ganon ay makapagbalik loob tayo kay Allah. Kasi may mga pagkakataon may mga pagkakataon na kung hindi tayo masaktan, hindi tayo magtitino. Kung hindi tayo makakaramdam ng sakit, hindi tayo makakaalala sa Kanya. Kung hindi tayo makakadama ng problema, hindi natin maaalala si Allah. Kaya, bilang paghahangad sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan na ikaw ay makapagbalik loob kay Allah, ipinapadala niya ang ganitong mga sakuna. Upang ikaw ay makapagbalik loob kay Allah, ma-realize mo, mapagtanto mo ang kakulangan pagkukulang mo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kunan natin ito ng aral, mga kapatid. Huwag tayo magsaya. Huwag natin gawing laro-laro lang ang ganitong mga pangyayari. Yung iba dyan, subhanallah, binibiro nila, ginawa nilang katatawanan ang ganitong problema, ginawa nilang katatawanan ang ganitong suliranin. Subhanallah, mga kapatid. Hindi tayo natatakot sa ganito, bagkus ang totoong kinatatakutan natin ay si Allah, dahil ipinadala niya ito para matakot tayo kay Allah, para makapagbalik loob tayo kay Allah. Pero hindi pwede na gawin natin itong biro-biro, mga kapatid. Kasi parang minamaliit mo ang sundalo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasangkapan ni Allah subhanahu wa ta'ala para Kanya kang takutin, para ikaw ay makapagbalik loob sa Kanya. Hindi pwede, mga kapatid. Huwag nating maliitin. Huwag natin sabihin, bulkan lang yan, bagyo lang yan. No, mga kapatid. No. Dapat kapag may dumadating na ganitong mga unos sakuna, natatakot tayo kay Allah. Bakit? Dahil tinatakot tayo ni Allah. Tinatakot tayo ni Allah para tayo ay makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan yan, mga kapatid. So magparami tayo ng istighfar, pagbabalik loob, paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magparami tayo ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin tayo, mga kapatid. Ang pinakakawawa ay yung tao na pati yung panalangin ay hindi siya nakasali. Pati yung panalangin ay hindi niya nagawa. Subhanallah, libre na nga yung panalangin, hindi pa niya makayang manalangin kay Allah. Ano ba tayo, mga kapatid? Iniisip ba natin na madamot si Allah? Bakit hindi tayo nananalangin kay Allah? Kahit sa ang lugar, mga kapatid, hindi lang sa pagsala. Hindi lang sa masjid tayo dapat manalangin. Kahit sa ating mga tindahan, sa ating mga motorsiklo, sa ating mga bahay, manalangin tayo, magtulungan tayo, mga kapatid. Magtulungan tayo. Si Allah lang ang may kayang magpawala sa ganitong sakuna, mga kapatid. Sino ang hihingan natin, mga kapatid, ng tulong maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Magtulungan tayo, mga kapatid. Huwag tayong umasa sa mga imam lang na sila lang yung nagdodoa. Pwedeng ikaw mismo ay sa'yo, ikaw yung baging dahilan ni Allah na ipawala ang ganitong sakuna. Kanyang tanggapin ang iyong panalangin. Kung ito ay tanggapin ni Allah, napakalaki ng naitulong mo sa umma, napakalaki ng naitulong mo sa tao, Muslim man o hindi Muslim, na tulungan mo sa pamamagitan ng panalangin mo kay Allah na kanyang tinanggap. Bakit tayo magdadamot, mga kapatid? Bakit tayo magdadamot, mga kapatid? Huwag tayo magsaya, mga kapatid. Panahon nito,
ng pagpapakita ng pagpapakumbaba kay Allah, pagsisisi, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ganito ay ginagamit ni Allah para tayo ay makapagbalik loob kay Allah. Huwag natin itong gawing biro-biro. Katulad ng iba na kapag mayroong nag-eclipse, kapag mayroong nag-solar eclipse, lunar eclipse, subhanallah, nagsisilpi na lang sila. Ginagawa nilang biro-biro, ginagawa nilang piknikan, yung nakikita doon yung solar eclipse, lunar eclipse. Nagsiselfie sila, nagla-live sila, nagtutuwaan sila, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iinsulto yan sa tagapaglikha. Imbis na tinatakot ka niya, mas lalo ka pang nagsasaya. Ano na lang? Subhanallah mga kapatid. So dapat sa ganitong mga sakuna, dapat natatakot tayo kay Allah. Dapat nire-review natin ang ating mga sarili kung ano yung pagkukulang natin sa pagsamba kay Allah. Dapat nagbabalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So magparami tayo ng panalangin kay Allah. Kalakip ng mga panalangin na ito ay nagpapalakas tayo kay Allah upang sa ganon ay tanggapin niya sa atin ang ating mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng takot kay Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kung sino man ang kanyang katakutan si Allah, ipagkakaloob sa kanya ni Allah ang solusyon sa kanyang, sa anumang kagipitan na kanyang kinakaharap. So kung matakot tayo kay Allah, sa sitwasyon natin na ito, matakot tayo kay Allah sa pamamagitan ng pagsamba sa kanya, pag-iwas sa kanyang ipinagbabawal, mawawala sa atin ang problema na ito mga kapatid, sa kunan na ito. Aminin man natin o hindi natin aminin, magmaang-maangan man tayo o tanggapin natin, lahat tayo mga kapatid ay apektado sa problema na ito mga kapatid. Wallahi al-azim. Sa palagay niyo, hindi tayo magiging apektado kung lahat na lang ng tindahan magsara. Hindi tayo makakalabas mula sa ating lugar para makapaghanap buhay. Pati yung ating pagdadakwa, mga mabubuting gawain, apektado rin mga kapatid. Katulad namin, na pumupunta sa ibang lugar, katulad ng mga ustad na pumupunta sa ibang lugar para makapagdawa, mahirapan na silang tumawid, mahirapan na silang pumunta sa mga lugar na yun. Dahil lang sa problema na ito mga kapatid. Kaya apektado tayo mga kapatid, aminin man natin o hindi natin aminin, apektado tayong lahat. Kaya dapat lahat tayo ay magtulong-tulong sa panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga lugar na kanilang pinipigilan ang mga sakuna na ito sa pamamagitan ng kabutihan. Sila ay nagsasadaka. Sila ay nagkakate ng mga hayop, pinapakain nila sa mga tao. Mayroong mga ganyan. Sila ay nagsasadaka. Totoo na ang kabutihan ay pumipigil sa sakuna. Kabilang na dyan yung sadaka. Yung charity, dapat magkaroon tayo ng charity. Yung hindi pa nagbibigay ng mga zaka, magbigay sila ng zaka. Sapagkat kabilang ito sa mga dahilan ng galit ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi binibigay yung zaka para sa mga nangangailangan, para sa mga may karapatan dito. Ar-Rahma. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ang mga maawain ay kinakaawaan sila ng pinakamaawain na si Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yarham la yurham. Kung sino man yung hindi maawa, hindi rin siya kaaawaan. So dapat pairalin natin ang mga ganito sa sitwasyon natin na ngayon mga kapatid. Pairalin natin yung pagbibigayan. Pairalin natin ang ating mga awa. Pairalin natin ang awa sa ganitong pagkakataon mga kapatid. Hindi lang sa ganitong pagkakataon, pero sa pagkakataon na ito, mas kinakailangan natin na pairalin ang mga ganitong mga bagay mga kapatid. Adaul wajibat. Pagsasagawa sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gampanan natin ang mga obligasyon natin bilang mga Muslim.
bilang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gampanan natin yan mga kapatid. Subhanallah mga kapatid.